Anak, kailangan mo ng mag-asawa para maipasa ko na sa iyo ang pagiging CEO ng kumpanya. Wika ng ama ni Brian na si Ronaldo. Natigilan siya sa kanyang pagkain dahil sa sinabi ng kanyang ama. Napatingin naman siya rito at ibinaba ang kubyertos. Pa, wala pa akong balak na mag-asawa. Nag-i-enjoy pa ako sa buhay binata oh. Saka na lang yan. May tamang panahon naman para dyan eh. Tugon naman niya. Napasulyap ang kanyang ama sa kanyang ina na si Leticia na para bang humihingi ito ng tulong. Alam kasi nito na mas sinusunod ng kanilang anak ang ina kaysa sa kanya. Anak, gusto ng papa mo na magkaroon na ng apo. Siyempre ako rin. Gusto ko na rin magkaroon ng apo. Hindi mo ba yun kayang ibigay sa amin, anak? Pakiusap ng ina ni Brian. Huminga ng malalim ang binata at tinignan ng kanyang ina. Kababaksa ng kaseryosohan ng mga mata nito. Mahina siya pagdating sa kanyang ina. Tinignan niya ulit ang kanyang ama. Okay pa, give me 2 months para makita ang babaeng pakakasalan ko. Sabi niya. Patamis na napangiti ang mag-asawa dahil tagumpay ang mga ito sa plano. Samantala, nag-iisip naman ng paraan ng binata kung papaano siya makakahanap ng babaeng mapapangasawa na handa siyang bigyan ng anak. Kailangan ay may namamagitan na pagmamahal sa kanilang dalawa ng babae. Hindi po pwedeng pakakasalan niya iyon dahil sa alok ng kanyang ama hanggang sa may naisip siyang solusyon sa kanyang problema. At gagawin niya iyon bukas mismo. Para sa kanya ay napakahalaga ng bawat oras. Nasa sahig ng silid ni Brian ang mga bagay na kailangan niya. Gaya na lamang ng magulong wig, butas-butas na kamiseta, at marungis na pantalon, kasama ang butas na tsinelas na pinasadya niyang butasan. Meron ring uling roon na gagamitin niya sa kanyang mukha para mas kapanipaniwala ang kanyang pagpapanggap. Meron rin siyang gagamitin na peging tigyawat na ilalagay niya sa kanyang mukha. Sana nga lang ay maging matagumpay ang plano niya dahil kung hindi mapapasa kanya ang kumpanya at hindi niya iyon hahayaan na mangyari. Isinuot na niya ang mga iyon. Hindi niya maiwasang mapangiwi dahil sa tungis ng pantalon at kamiseta na suot niya. Pero kailangan niyang gawin ang bagay na iyon. Nang matapos, tinignan niya ang refleksyon sa salamin. Nahindik siya sa kanyang itsura. Ang CEO na tinitingala at hinahangaan ay magiging pansamantalang pulubi. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa labas ng mansyon kung saan ay nadatnan niya ang personal driver ng kanyang ama na minsan ay nagiging driver din niya kapag pagod na siya sa pagtatrabaho. Nanlaki na lamang ang mga mata nito nang siya ay makita. Sino ka? Gulat na sabi nito at akmang kukuha ng pamalo nang siya ay magsalita. Ako ito, Kaloy, si Brian. Kumunot ang noo nito at tinalong siya kung bakit ganoon ang itsura niya. Ipinaliwanag naman niya sa lalaki ang rason niya. Sinabi rin naman niya na huwag nitong sasabihin iyon sa kanyang magulang dahil tiyak na magagalit ang mga ito sa kanya. Ang paalam niya kasi ay magbabakasyon siya at baka sakaling doon niya makilala ang babaeng mapapangasawa niya. Nakaagad naman siyang sinang-ayunan ng kanyang magulang. Kaagad naman siyang inihatid ni Kaloy sa kabilang bayan. Sa gilid ng daan, isinukbit niya ang bag sa kabumaba sa gilid ng kalsada at siniguro na walang gaanong sasakyan na dumaraan noon. Nang makaalis si Kaloy, nagsimula na siyang maglakad-lakad. Nagbaon siya ng kaunting pera para kahit papaano ay may pambili siya ng pagkain kung sakali na maging palpak ang plano niya. Nakarating siya sa palengke at lumapit sa isang babae na nagtitinda ng banana cue. Bigla siyang nakaramdam ng gutom at lumapit siya sa tindera. Miss, pabili nga ng banana cue. Magkano to? Tanong niya. Tinignan siya ng masama ng babae. Sinabihan siya nito na umalis daw dahil malas raw siya sa kanyang tindahan. Wala siyang nagawa kung hindi ang umalis na lamang. Hindi niya akalain na ganoon ang ugali ng mga tindera. Naglibot-libot siya sa palengke hanggang sa hindi sinasadya na napatingin siya sa nagtitinda ng mga gulay at sa harapan niyon ay mayroong kakanin. Simple lamang ang ganda nito. Nakangiti ito habang nagtitinda at hindi iyon pilit. Kaya naman lumapit siya rito. Malis ka nga rito, pulubi, sabi ng matandang babae na bumibili.
Tumingin sa kanya ang babae at sinabi sa matanda na huwag siyang tratuhin ng ganoon. Hindi nakaimik ang matanda dahil sa sinabi nito. Umalis na nga ito pagkatapos makabili. Tinanong siya ng babae kung ano ang kanyang bibilhin. Itinuro niya naman yung suman na nakabalot sa dahon ng saging. Nang maibigay iyon, ibibigay na sana niya ang bayad nang ito ay tumanggi. Sa kanya na lamang raw iyon. Nagpasalamat naman siya rito at saka umalis na. Ngunit naroon lamang siya sa hindi nalayuan at tinitignan niya ang dalaga. Nagpalakad-lakad mula siya sa kalsada at naupo sa gilid roon. Nakaidlip siya at nagising sumara ang pagyugyug sa kanyang balikat. Tinignan niya kung sino iyon. Nagulat na lamang siya dahil ito ay walang iba kung hindi ang babaeng nagtitinda ng gulay. Tinanong siya nito kung taga saan siya. Malapit nang lumubog ang araw ng sandaling iyon. Sa malayong lugar ako galing, sagot niya rito. Kung gusto mo doon ka na lamang muna sa amin tumira. Total ay may maliit naman kaming kubo sa tabi ng bahay. Doon ka muna matulog sa amin. Alok nito. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata dahil sa sinabi nito. Sumang-ayon siya dahil mahirap matulog sa kalsada. Siya na nga ang nagtulak ng kariton nito at malapit lang raw ang bahay nito. Lumiko sila sa isang kanto. Huminto sila sa isang sementadong bahay na mayroong kubo sa gilid. Sinabi ng dalaga na yun na raw ang bahay nila. Pumasok naman na sila sa loob. Sinalubong sila ng isang ginang at marahil ito ang ina ng dalaga dahil magkahawig sila. Sino yung kasama mo, anak? Tanong nito na tinitignan siya mula ulo hanggang sa paa. Sinabi ng babae na sa kubo mo na siya matutulog. Hindi na nagsalita pa ang ginang. Iginiya siya ng dalaga sa kubo at binigyan ng pamalit. Damit iyon ng ama nito na isang magbubuking. Umuwi lang raw iyon sa kanila sa tuwing Sabado at Linggo. Nagpaalam na ito na magluluto lang ng hapunan at hatira na lamang daw siya. Siya naman ay nagbihis na at hindi na niya tinanggal ang kanyang wig at pinalitan ng ibang kolorete sa mukha na dala niya. Nahiga siya sa papa. Nasaktan ang likod niya sa tigas niyon. May malambot iyon na kumot pero hindi pa rin iyon sapat. Mukhang mahaba-habang pagtitiis ang kailangan kong pagdaanan, aniya sa kanyang sarili at napabuntong hininga na lamang. Pagkapasok nila Hana at ng kanyang ina na si Aling Melba sa bahay, hinarap siya nito at tinanong bakit nagdala siya ng pulubi. Ang sagot naman niya ay naawa siya sa lalaki dahil wala itong tutuluyan. Pinagalitan si Hana ng kanyang ina dahil baka masawang tao yon at sinabihan na bukas ay hiya na ito sa lansangan. Sinabi niya sa kanyang ina na ramdam niya na mabait ito pero bukas ay hahayaan niya na ang pulubi. Labag man iyon sa kanyang kalooban pero kailangan niyang irespeto ang desisyon ng kanyang ina. Matapos makapagluto ng hapunan, dinalhan niya ang lalaki ng makakain. Nadatnan nga niya itong nakahiga. Bumangon ito kaagad nang makita siya. Inilagay niya sa mesa ang pagkain nito. Tinignan niya ang lalaki na bagong bihis pa lamang. Kung hindi lang dahil sa mga tigyawat nito, hindi may pagkakailang napakagwapo nito. Sayang ang kagwapuan ng lalaki dahil sa pagiging pulubi. Saan kaya ang mga kamag-anak niya? Hindi niya maiwasang itanong sa kanyang sarili. Sinabi niya na ngayong gabi lamang ito mananatili sa kanila. Ayos lang, naiintindihan ko. Mahirap nga namang magtiwala basta-basta, pero hindi ako masamang tao, Binibini. Sabi nito sa kanya. Hana ang pangalan ko, sabi naman ng dalaga. Napakaganda ng pangalan, bagay sa maamo mong mukha. Puri niya sa dalaga, na ikinangiti naman ni Hana. Umalis muna siya sa bumalik para kunin ang mga plato. Samantala, nakahiga na si Brian sa kama at ipinikit ang mga mata. Kinabukasan, maagang nagising si Brian at nagbihis. Ang dala niyang damit ang isinuot niya. Siyempre sa ukay-ukay niya iyon nabili. Hindi siya pwedeng magsuot ng mamahalin. Nang matapos na siyang magbihis, ay may kumatok sa kanyang pintuan. Si Hana ang napagbuksan niya. May dala itong tray ng pagkain. Inaya siya nitong kumain. Pinakatitigan niya ang babae. Siguraduhin niya na babalikan niya ito sa palengke. Pagkatapos kumain, iniligpit na nito ang pinagkainan. Lumabas siya ng kubo para lumakhap ng sariwang hangin.
Di ba yun yung pulubi na nakita natin sa palengke? Bakit nagpatuloy sila Ate Melba ng ganyang klaseng tao? Baka gawan pa sila ng masama niya na? Sabi ng isang lalaki na dumaan. Hindi na lamang niya yun pinansin. Hindi niya masisisi ang mga ito dahil iyon ang sitwasyon niya ng sandaling iyon. Kung nagpakilala ba siya bilang CEO, ganoon din ba ang magiging tingin sa kanya? Siyempre hindi. Kaya naman tinawag siya ni Hana at nakita itong nagtutulak ng kariton. Lumapit siya at nagpresenta na siya ang magtutulak. Tinanong niya kung saan sila kumukuha ng paninda. Itinuro nito ang likod bahay. May maluwag silang bukuri na natatamnan ng mga gulay. Ang ina nito ang nag-aalaga niyon. Ang dalaga na kasi ang nagpresenta na magtinda dahil ayaw nitong mapagod ang kanyang ina. Mas lalong humanga si Brian sa dalaga. Nang marating nila ang bayan, tinulungan niya ang dalaga na ilagay ang mga gulay sa mahabang mesa nito. Hana, bakit mo pinatirayan sa inyo? Baka mamaya ay magnanakaw pala yan. Gawan pa kayo ng masama, sabi ng isang may katandaan ng lalaki. Nainsulto siya pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Plano niya ito, kaya't kailangan niyang tiisin ang mga sinasabi ng tao. Hindi po Uncle Bong, mabait po si... Naudlot ang sinasabi ni Hana at tumingin sa kanya. Brian ang pangalan ko, sabi niya. Lumapit si Bong at tinadyakan si Brian. Napaupo siya sa lupa. Kagad na tumayo sa harapan niya ang dalaga at sinabi nito sa chewing na huwag siyang saktan dahil wala itong ginagawang masama. Umalis ang lalaki at bumalik sa pwesto. Sinabihan pa nito si Hana na kapag may nangyaring masama rito dahil sa kanya, ay papatayin daw siya nito. Naikiyom na lamang niya ang kanyang kamao dahil sa galit. Tinanong siya ng dalaga kung ayos lang ba siya. Ngumiti siya at saka tumango. Pagkatapos ay tinulungan niya ito sa pagtitinda. Matumal ang benta dahil umiiwas ang iba sa kanya dahil sa kanyang itsura. Kaya naman nagpaalam siya kay Hana at sinabing iihi na lamang muna. Kaagad niyang tinawagan ng personal driver niya at sinabi ang plano rito. Sinabi rin niya ang lokasyon nila. 30 minuto ang lumipas ay dumating na nga ito at binili ang mga panindang gulay ng dalaga. Thank you sir. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Diyos. Pasasalamat nito. Tinignan naman siya ng dalaga at niyakap. Naubos ang paninda natin. Masigla nitong sabi at kaagad ring humiwalay ng mapagtanto ang ginawa. Sinabi ni Hana na pwede na silang umuwi. Siya naman ay tinulungan ng dalaga na magligpit. Nang matapos ay umalis na nga sila. Nagpresenta siyang ihatid ang dalaga lalo at medyo madilim ang paligid. Tahimik lamang silang dalawa habang sila ay naglalakad pa uwi. Nang nasa tapat na sila ng bahay, ay nagpaalam na siya sa dalaga na alis na. Hindi niya alam kung saan siya tutuloy ng gabing iyon. Akmang maglalakad na sana siya papaalis nang tawagan siya nito. Nilingon niya ito at lumapit ito sa kanya at hinila ang kamay niya papasok sa kanila. Sandali, baka magalit ang nanay mo. Di ba, kailangan ko nang umalis ngayon? Naguguluhan niyang tanong. Huminto si Hana at hinarap siya. Sinabi nito na dumito muna siya. Hindi rin daw siya makakatulog dahil iniisip nito kung saan siya matutulog. Ito na rin daw ang magpapaliwanag sa kanyang ina. Pinapasok siya nito sa kubo at nagtungo sa loob ng bahay. Kinausap ni Hana ang kanyang ina na doon muna manatili si Brian. Walang nagawa ang kanyang ina kung hindi ang pumayag. Kung talagang gagawan sila ng binata ng masama, di sana ay kagabi pa nito ginawa. Samantala sa kubo kung saan nakahiga si Brian sa kama, habang tinitignan ng mga message na dumating sa kanyang cellphone, biglang tumawag ang kanyang ama at sinagot niya naman iyon. Nasaan ka Brian? Ano, nahanap mo na ba ang babaeng gusto mong pakasalan? Siguraduhin mong mayaman yan ha, huwag yung kung sino-sino lang. Sinabi niya na nahanap na daw niya ang babaeng mamahalin niya at natuwa ang kanyang ama sa balita niyang iyon. Huminga ng malalim si Brian. Ngayon lang niya napagtanto na mahal na niya ang dalaga. Nasa dalaga na ang katangian na hinahanap niya. Kung kayamanan lamang ang pag-uusapan, ay talaga namang kaya niyang ibigay rito iyon. Ipaglalaban niya ang pag-ibig niya para kay Hana. Lumipas pa ang ilang mga araw na lagi na silang magkasama ng dalaga sa pagtitinda. Hindi pa rin siya nakaligtas sa mga masasakit na salitang natatanggap niya sa mga tao.
Pero naroon palagi si Hana para ipagtanggol siya. Ngayon ang araw na kailangan na niyang bumalik sa mansyon para sabihin sa ama ang ginawa niya upang mahanap ang babaeng mamahalin. Babalik ka pa ba? Tanong ni Hana habang may lungkot sa boses nito. Lumapit si Brian sa dalaga at hinawakan ang kamay nito. Nangako siyang babalikan niya ito. Nang makalayo si Brian, ay sakto naman na may humintong sasakyan sa harapan niya. Kagad siyang sumakay at tinahak nila ang daan pabalik ng mansyon. Nang makapasok sa mansyon, naroon ang kanyang ama at ina habang nakaupo sa sofa. Mukhang siya ang iniintay ng mga ito at tinitignan siya nito. Nasaan ang babaeng pakakasalan mo, anak? Tanong ng kanyang ama. Huminga siya ng malalim. Ipapakilala ko po siya sa lalong madaling panahon pa. Sabi niya at akmang pupunta na sa kanyang silid nang magsalita naman ang kanyang ama. Sinabi nito na alam nito ang ginawa niyang pagpapanggap na pulubi para mahanap ang babaeng mamahalin. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Pinasundan kasi siya ng kanyang ama, kaya nito nalaman ang plano niya. Nagbayad ito ng tao, malaman lamang ang kanyang pinaggagawa. Nagpaliwanag siya sa kanyang ama na kaya niya lamang iyon nagawa ay para makita ang babaeng dalisay ang puso at mamahalin kung sino siya at hindi lamang kayamanan o dahil sa katayuan sa buhay. Tumayo ang kanyang ama at halatang ito ay galit na galit sa ginawa niya. Naroon naman ang kanyang ina para pakalmahin ito. Sinabi nito na ipagkakasundo siya sa anak na babae ng kasosyo nito. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin pa. Buhay ko to. At ako ang mamimili ng babaeng papakasalan ko. Hindi ko siya pakakasalan. Matigas niyang sabi. Saka tumalikod na at nagtungo sa kanyang silid. Tinatawag siya ng kanyang ama ngunit hindi niya iyon nilingon. Samantala paalis na si Hana patungo sa palengke nang mapatingin siya sa kubo kung saan sandaling namalagi ang binatang pulubi. Namimiss niya ang lalaking ito. Sa nakalipas na araw, napagtanto niya na may kung anong espesyal siyang nararamdaman rito. Iniisip niya kung nasaan na ito ngayon. Nang makarating sa pwesto, inayos na niya ang mga gulay. Habang nagtitinda, ay may lumapit sa kanya na isang may katandaan ng lalaki. Yung pulubing tinulungan mo, Jack na naghahanap na yun ng mabibiktima, sabi nito. Hindi nagustuhan ni Hana ang narinig, kaya't nagtungo siya sa harapan at tinignan ng masama ang lalaki. Sinabi niya na wala itong karapatan na sabihan ng ganoon si Brian dahil hindi nito kilala ang lalaki. Huwag itong manghusga nang dahil lamang sa panlabas nitong anyo. Natigilan naman ang lalaki, pero hindi nito akalain na pagsasabihan siya ng ganoon. Natawa na lamang ito at umalis na sa harapan ng dalaga. Sa mga araw na lumipas, umaasa si Hana na makikita niyang muli ang lalaki. Hanggang isang araw, abala siya sa paglilinis sa harapan ng kanyang pwesto nang may biglang marinig siya. Bumalik siya, sabi ng isang kasama niyang tindera. Lumakas ang tibok ng puso niya nang mahulaan kung sino ang tinutukoy ng mga ito. Lumingon siya at nakita ang lalaking gusto niyang makita. Ito ay walang iba kung hindi si Brian. Kaagad siyang lumapit dito at yumakap. Kamusta ka na? Tanong nito sa baritonong boses. Ngumiti siya at sinabi na ayos lamang siya. Hoy, lubayan mo ang pamangkin ko! Sigaw ng chewin niya. Binigyan niya ng masamang tingin ng chewin. Napailing-iling na lamang ito sa kanya. Napatingin si Brian sa mga naroon at ito na ang araw na sasabihin niya ang tunay niyang pagkatao sa mga ito. Tinignan niya si Hana. Ilang gabi rin siyang hindi nakatulog kakaisip rito. May pinagawa sa kanya ang kanyang ama na kailangan niyang gawin para pumayag itong pakasalan niya ang dalaga. Pero sa ngayon, liligawan niya na muna ito. Gusto kong malaman niyo kung sino ako. Makikita niyo kung sino ang minamaliit niyo. Sigaw niya at dahan-dahang tinanggal ang peking tigyawat at pati na rin ng wig sa buhok. Napasinghap ang mga naroon at sobrang pagkagulat ang makikita sa mga mukha nila. Sino ba naman ang hindi nakakilala sa kanya? Tinignan niya ang dalaga. Bakas rin sa mukha nito ang pagtataka, pagkalito at sakit. Alam niyang nasaktan niya ito dahil nagpanggap siya, pero nagpaliwanag naman siya. Ako si Brian Acosta, ang may-ari ng Acosta's Group of Company. Siwalat niya.
Kitang-kita ang pagsisisi sa mukha ng mga taong naroon. Naglapitan ang mga ito at humingi ng tawad sa kanya. Ang kinakatayuan kasi nilang negosyo ay pag-aari ng pamilya nila. Kaya sino ang hindi makakakilala kay Brian Acosta? Patawarin niyo kami, sir. Huwag niyo po sana kaming paparusahan sa ginawa naming pang-insulto sa inyo. Sabi ng chewing ni Ana. Huminga siya ng malalim dahil sino ba naman siya para hindi patawarin ang mga ito. Sinabi niya na pinapatawad na niya ang mga ito. Basta't huwag nang uulitin sa iba ang ginawa nila. Kapag may nakita silang pulubi, ay tulungan na nila at huwag nang lalaitin. Kung tutuusin, ay maswerte sila dahil may maayos silang kasuotan. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw at nakakakain ng kanilang gusto. Hindi tulad ng mga pulubi na kailangan pa nitong mamalimos para lamang may makain. Tumango ang mga ito at nagpasalamat sa kanya. Hinarap niya si Hana at magsasalita na sana siya nang ito ay maglakad papaalis sa kanyang harapan. Alam niyang galit ito sa kanya. Sinundan niya ito at hinawakan sa mga kamay nang maabutan niya. Hayaan mo muna ako magpaliwanag, Hana. Pakiusap niya. Humarap sa kanya ang dalaga. Nakita niya ang paglandas ng luha sa pisngi nito. Tinanong nito kung bakit niya yun nagawa rito. Nagsinungaling siya rito at nagpaliwanag naman siya. Ang sabi ni Brian, ipapakasal siya sa babaeng hindi niya mahal kapag wala siyang may pakilalang babae sa kanyang ama. Kaya gumawa siya ng paraan para makakita ng babaeng tunay na magmamahal sa kanya. At iyon ang naisip niyang plano. Lumapit siya sa dalaga. Patawarin mo ko, Hana. Nagsusumamo niyang sabi rito. Huminga ng malalim ang dalaga. Wala naman na itong magawa at nangyari na ang mga nangyari. Walang mangyayari kung galit lamang ang pairalin niya. Hinawakan niya sa mga kamay ang dalaga at matama na tinignan sa mga mata. Sinabi niya na gusto niya ang dalaga at liligawan niya ito. Si Hana ang gusto niyang pakasalan at makasama sa pagtanda. Ngumiti ang dalaga at pinayagan siyang ligawan nito, pero magpaalam raw muna siya sa ina nito. Tumango siya at tinawagan ng sekretarya niya para pakiawin na ang mga gulay para makauwi na si Hana. Hindi mo naman kailangan gawin yon, sabi ng dalaga na namumulang pisngi dahil sa iya. Nang makabalik na sila sa palengke, makikita ang saya sa mukha ng mga naroon. Masaya ang mga ito para kay Hana dahil natagpuan na nito ang lalaking magmamahal rito ng totoo. Nang makuha ng sekretarya ang mga gulay, ay sabay na silang nagtungo sa bahay nila Hana. Nagulat ang ina ng dalaga nang siya ay makita. Hindi ba ikaw si Brian Acosta? Manghang tanong nito. Tumango naman siya. Nagpaliwanag naman si Hana sa kanyang ina na siya ang pulubi na pinatira nila. Humingi ito ng tawad sa kanya. Tinanggap naman niya iyon at nagpaalam na liligawan ng kanyang anak. Biglang nalungkot ang mukha ng ginang. Ang sabi nito ay mahirap lamang daw sila. Ngunit ang sagot naman niya ay, hindi po nasusukat ang pagmamahal sa kayamanan. Gusto ko po ang anak niyo at tanggap ko po iyon. Ibibigay ko po ang buhay na karapat-dapat niyang maranasan. Buong sinseridad niyang sabi habang nakatitig sa dalaga. Pumayag na ang kanyang ina na ligawan ni Brian si Hana. Sobrang saya niya ng mga sandaling iyon. Isang araw, umalis siya ng bahay. Sinabi ng kanyang ama na sisiguraduhin lamang niya na hindi niya pagsisisihan ang ginawang desisyon sa pagpili ng mapapangasawa. Ang sagot naman niya ay, wala akong pagsisisihan, Papa. Naging matyaga si Brian sa panliligaw kay Hana hanggang sasagutin na nga siya nito. Labis na kagalakan ang nararanasan niya ng mga sandaling iyon. Sinabi niya sa dalaga na ipapakilala niya ito sa kanyang ama. Nakita niya na bigla itong nabahala. Paano kung hindi niya ako matanggap, Brian? Nag-aalala nitong tanong. Ngumiti naman siya at hinaplos ang pisngi ng katipan. Matatanggap ka niya, Hana. Napakabuti mo. Kaya imposible na hindi ka magustuhan ng papa ko. Sagot niya. Nang hapon na iyon, pagkatapos magtinda ni Hana, sinundo na siya ni Brian, sakay ng mamahaling kotse nito. Nagbihis muna ito sa bahay nila, bago sila nagtungo sa mansyon. Nang makarating roon, hinawakan niya ang kamay ng dalaga, habang sila ay papasok. Alam ng kanyang ama na ipapakilala niya si Hana rito, kaya naghanda ito ng hapunan. Iginiya niya ang dalaga sa dining area,
at naroon na ang kanyang ama at ina na nakatingin sa kanila. Nang makita ni Hana ang Ginoo, binitawan niya ang kamay ng kasintahan at lumapit rito. Nagmano siya at pinati ito ng magandang hapon. Ganon rin ang ginawa niya sa ina ni Brian. Ngumiti ito ng matamis sa kanya. "Napakaganda mo, Iha. Gusto kitang maging manugang," sabi nito. Nasiyahan naman siya dahil gusto siya ng ina ng kasintahan. Ang ama na lamang nito ang problema. Tinignan siya nito mula ulo hanggang sa paa. "Ikaw pala si Hana? Maupo ka, Iha," sabi nito. Pagkatabi silang naupo ni Brian at nasa harapan nila ang ama nito. "Kapag ikaw ang napangasawa ng anak ko, ano ang kaya mong gawin para sa kanya?" tanong nito. Tinignan niya si Brian at muling ibinaling ang tingin sa Ginoo. Sinabi naman ni Hana, "Pagsisilbihan at aalagaan at mamahalin ko po ng buong buo sa abot ng aking makakaya ang anak nyo. Magiging mabuti po akong may bahay para sa kanya at magiging mabuting ina sa aming mga anak." Ngumiti ang matanda at tinignan si Brian. "Pasensya ka na, anak, ha, kung pinilit kitang ipakasal sa iba dahil akala ko iyon ang makakabuti sa iyo. Pero habang tinitignan ko ang mata ni Hana, nakita ko roon ang sinseridad. Ramdam ko rin na mabuti siyang tao. Binabasbasan ko na kayo bilang magkasintahan." Magiliw nitong sabi. Nakahinga ng malalim ang ina ni Brian. "Naku, talagang magtatampo ako sa iyo, mahal, kung haadlang ka sa gusto ng anak mo," sabi ng kanyang ina, na ikinatawa naman nila. Napakamot naman sa ulo ang ama ni Brian. Ginawa lang nito iyon para subukin niya ang anak. Nagpasalamat naman si Brian habang nakatitig sa dalaga at hinalikan ang noo nito. Sabay bulong ng, "Mahal kita, Hana." Samantala, niyaya na sila ng Ginoo na kumain na. Maganang kumain si Hana. Sa tanang buhay niya, ngayon lamang siya nakakain ng ganoon. Hindi niya akalain na sa isang iglap ay magbabago ang buhay niya nang dahil lamang sa pagtulong sa isang pulubi. Doon niya napagtanto na pwede palang magbago ang buhay mo na hindi mo inaasahan. Basta't maging mabuting tao ka lamang at maging matulungin. Dahil darating ang pagkakataon na papabor din sa iyo ang panahon. Matapos kumain, inihatid na siya ni Brian sa kanila. Hindi na rin siya pinayagan ng binata na magtrabaho pa sa palengke. May kakilala itong namamakyaw ng gulay at binibili nito ang mga talim nilang gulay. Makalipas ang 2 buwan, niyaya na siya ni Brian na magpakasal, na kaagad naman niyang pinaunlakan. Nagpakasal sila sa isang simbahan at sumumpa ng pagsasama hanggang sa pagtanda. Masaya ang lahat ng mga nakakilala kay Hana sa pagbabago ng kanyang buhay. Tumutulong si Hana sa kanyang mga kababayan at binibigyan ng sariling pwesto ang mga ito sa palengke ng libre. Makalipas lamang ang 9 na buwan, nanganak na nga siya ng isang malusog na sanggol na lalaki. Nasa balkonahe si Hana ng mga sandaling iyon habang nasa bisig niya ang kanyang anak. Lagi niyang ipinagpapasalamat sa Diyos ang biyayang ipinagkaloob nito sa kanila. Noon ay pangarap lamang niya ang mabigyan ng magandang buhay ang sarili at pati na rin ang kanyang magulang. Ngunit masigit pa roon ang ibinigay ng nasa itaas. Mabait na biyanan, mapagmahal na asawa, at ngayon naman ay munting prinsipe. Naramdaman niya na pumalibot ang mga braso ni Brian sa kanyang bewang at ang paghalik nito sa tuktok ng kanyang buhok. Humarap siya rito at nagkatitigan sila. "Maraming salamat dahil ako ang pinili mong pakasalan. Salamat at hindi ka naghanap ng ibang kikilalanin bukod sa akin." Puno ng pagsuyo niyang sabi. Hinaplos muna nito ang natutulog na anak bago hinaplos ang kanyang pisngi. "Tadhana ang dahilan, kaya tayo nagkatagpo. Ikaw ang pinili ng nasa itaas na maging gabi ako dahil may mabuti kang puso sa mga nangangailangan ng tulong kahit na kinakapos ka. Deserve mo ang lahat ng nakukuha mo ngayon at ako ang ginawang instrumento ng Diyos para makamit mo yun. Hindi ako maghahanap ng iba dahil nasa iyo na ang lahat. Mahal na mahal kita, Hana. Mahal na mahal kita." Puno ng sinseridad na sabi ni Brian. "Mahal na mahal rin kita, Brian." Tugon naman ng babae. Mula noon, ay nagsama na nga sila ng masaya at buong pamilya.
Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.